Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, isang makabuluhan na talakayan na naman ang ating pag-uusapan. Dahil itong Dibida Law Firm po mga Kadabarkads ay meron pong inireklamo. Meron pong sinampahan ng 2 counts, no? 2 counts po na kaso mga Kadabarkads. So, sinong abogado ba yan at bakit? Ano ang dahilan? So, itong law firm po na Divina Law ay ito po yung humahawak ng kaso ni Bossing Vic Soto. Ngayon, meron po silang abogado na sinampahan ng kaso. So, sino yan? Mamaya tatalakayin natin yan. Pero bago ang lahat, ulitin ko lamang po itong 6 na sponsors ng Sugod Campus mga kapatid na arangkada na po sa Sabado, February 8, 2025. So, ito po yung mga sponsors ng Eat Bulaga sa Sugod Campus mga kapatid. Sulfur, Oishi Crackling, EO, Birch Tree, CDO Ulam Burger at ang Pudgy Bar. So, bali, 6 po na sponsors ito mga Kadabarkads. And madadagdagan pa ito for sure. Samantalang si Alden Richards po nga no mga Kadabarkads ay nasa TV5 kanina. Parang may collaboration ata sila ng Maya Riyadh and ng isang programa. I'm not sure. Sabi kasi ng isang Kadabarkads natin, si Alden Richards ay nasa TV5 and nang pinuntahan ko nga po itong Maya Riyadh, sabi dito, we make it happen, ready to master collaboration and unleash infinite possibilities when two worlds collide. So, eto po ay Myriad X Fresh One. So, ayan o, ayun po yung picture ni Alden Richards kasama po si Sandy. Marami nga po ang nagsasabi na mabuti pinayagan si Alden Richards na makatapak sa TV5. So, parang stepping stone siguro to ni Alden Richards hanggang sa siya po ay mapapunta ulit ng Itbulaga na which is napakaganda yan, 'di ba? Sana po loobin ng Diyos na makabalik ulit siya sa Itbulaga. Pero malaki din po ang utang na loob kasi ni Alden sa GMA Network. And meron nga tayong nabalitaan na since nasa TV5 nga po si Alden Richards ay possible na dumaan ito sa Itbulaga studio kasi ando doon po mga Dabarkads. So wala namang masama doon mga Kadabarkads, 'di ba? Kasi friends sila at syempre Dabarkads sila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Pepsi Paloma case na wala pong kamatayan, ano? So, meron po kasing sinisisi dito kung bakit nangyari po ang ganong insidente kay Pepsi Paloma. Sabi ng isang netizen, sa totoo lamang, Lydia, ikaw din ang dapat sisihin kung bakit pinayagan mong mag-artista sa murang edad ang iyong anak, Delia Smith. Nung naging beauty soft drink si Delia ni Ray de la Cruz, dapat nung panahon pa iyon ay pinatigil mo si Delia dahil masama ang reputasyon ni Ray de la Cruz sa entertainment industry. Dahil pinayagan mo siyang mag-artista, kahit ang role niya ay bold star sa murang edad, ay malaki ang maitulong or naitulong ni Delia sa inyo, lalo na siya ang nagpaaral sa mga kapatid niya. Hindi kayo pinabayaan ni Delia, talagang mabait siyang anak. Yung nangyari kay Delia ay hanggang doon na lamang ang buhay. Sa napakabatang edad ay siya na mismo ang tumapo sa sarili niya. Hindi rin natin masisisi si Pepsi dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay nagpaka, hindi ka tatanggapin sa langit. Final destination ay impyerno. Dapat antayin mo ang takdang panahon na ang Panginoon ang mismo ang kukuha sa atin papuntang langit. So, ito po ay mula kay Smith din. Di ko alam kung kadugo niya po itong si Pepsi Paloma or yung parents po nitong si Pepsi Paloma. So, agree po ako sa kanyang komento. Kasi dapat una pa lang, siya na po yung humadlang, lalo na't bold star ang gaganapan ng kanyang anak. So, nagkulang din po ang pamilya nitong si Pepsi Paloma. And ang balita ko nga, pag umuwi po itong si Pepsi sa bahay nila dyan sa Olonga po, ay pinagtatabuyan po ng kanyang ina. So, hindi po maayos yung relasyon ni Delia Smith dito po sa kanyang mga magulang.
Samantalang pag-usapan naman natin itong na-repost ni Attorney Buko de la Cruz na kung saan itong law firm po na humahawak ng kaso ni Bossing Vic Soto ay may sinampahan pong 2 counts, no? 2 kaso po laban dito sa isang abogado din. Sabi nga dito sa isang article, sinampahan ng 2 kaso ng cyber libel ang abogadong si Jesus Palsis na nagmula sa reklamong inihain ng Divina Law dahil sa kanyang mga posts sa social media na tumutukoy sa insidente na panunuhol. Ang kaso ay inihain sa Branch 137 ng Makati Regional Trial Court at nakatakdang pre-trial. Nauna nang inirekomenda ng Makati City Prosecutor's Office ang sakdal kay Palsis para sa 2 bilang ng cyber libel matapos sabihin na mayroong malice in law and malice in fact sa kanyang mga posts sa Facebook at X. Nagugat ito sa reklamong inihain ng mga kinatawan ng Divina Law na si Attorney J.R. Ipak at Attorney Carcel Cancino sa mga post ni Palsis na nabanggit ang Divine Justice at ginamit ito bilang hashtag kaugnay ng press statement ng Korte Suprema sa pag-aresto sa isang empleyado ng Korte dahil sa pagtanggap ng pera mula sa isang litigan kapalit ng paborableng hatol. Sabi ng post ni Palsis, ang Divine Justice ay nahuhulog sa mga devilish but divine pretending na mga abogado at mga law firm na nanunuhol sa mga empleyado at hukom ng korte. Sa legal profession, bawal ang divine, di ba? Manunuhols. Ang panghuhula kung sino ang may pananagutan dito ay nasa Korte Suprema lamang. Idinadalangin ko ang patuloy na lakas at katapangan ng korte. Sinabi ng Divina Law sa reklamo nito na ang tinutukoy ni Palsis ay ang law firm at o ang managing partner nitong si Nilo Divina sa post na mula noon ay tinanggal na sa Facebook. Ang post sa X ay natingnan ng higit 2,000 beses. So kilala naman po natin si Attorney Jesus Palsis, 'di ba? Madalas nating nakukuhanan niya ng mga statement tungkol dito sa Pepsi Paloma case. Hindi ko alam na meron pala silang ganitong usapin na kinakaharap. Kaya pala minsan mga ka-Dabarkads ay against po siya dito po sa ilang mga pahayag ni Attorney Buko de la Cruz dahil meron pala iringan na nabubuo sa law firm po ng Divina Law and dito po kay Attorney Jesus Palsis. So medyo mabigat na rin po yung 2 counts na sinampahan ng Divina Law and mas lalo syempre mabigat yung kay Direk Daryl Yap na 19 counts. Tapos 35 million, 'di ba, yung hinihingi pong bayadanyos ni Bossing Vic Soto. So pag mga panunuhol na po yung usapan, medyo mabigat po yan. Dapat meron tayong pruweba kung gagamitin natin ang salitang yan. Hindi po ba? So paano? Hanggang dito na lamang pong update natin mga ka-Dabarkads at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.